Keratosis pilaris, mga palatandaan, sanhi, paggamot, at pag-iwas. Ang balat ay ang pinakamalaking organ sa katawan at isa sa 5 pandaman na organo na tumutulong sa atin sa pagpindot. Ang unang panlabas na layer ay tinatawag na epidermis at ang nakapailalim na layer ay tinatawag na dermis. Ang balat ay may protina na kilala bilang keratin, na pinoprotektahan ito mula sa iba't ibang panlabas na lason at impeksyon. Tungkol sa keratosis pilaris. Sa ilang mga tao, dahil sa hindi alam na mga dahilan, maaaring magkaroon ng isang pile-up ng protina na ito sa mas malalim na mga layer, na nagbubunga ng maliliit na bukol, na parang papel de lija. Sa literal, ang terminong keratosis pilaris, KP, ay tumutukoy sa pagtatambak ng keratin pigment. Maaari nitong harangan ng follicle ng buhok na karaniwang bumubukas sa balat. Kapag mayroong maraming mga blok sa parehong lugar, maaaring magkaroon ng parang liya na magaspang na pakiramdam sa pagpindot. Nagbibigay ito sa kondisyong ito ng iba pang mga pangalan kabilang ang goosebumps, balat ng manok, o chicken bumps. Kahit na ito ay isang kosmetikong issue, ito ay medikal na isang benign at napakakaraniwang kondisyon. Sanhi ng keratosis pilaris. Ang KP, bilang sikat na kilala bilang, ay pinaniniwalaan na isang genetic disorder na may mga sira na gene na humahantong sa labis na akumulasyon ng keratin. Lumilitaw ang mga ito bilang pula, maliliit na bukol na karaniwang nakikita sa mga kamay, braso, hita, puwit, at bihira sa mukha. Ang nakapalibot na balat ay maaaring mamaga kung mayroong naipon na balat sa ilalim ng tumpok ng keratin. Ang simula ng KP ay karaniwang nasa unang dekada ng buhay, lumalala sa panahon ng pagdadalaga, at bumababa sa panahon ng pagtanda. Gayunpaman, may mga pagkakataon kung saan ang simula ay nangyayari sa panahon ng pagtanda. Ang mga kambal at taong may atopic dermatitis ay mas malamang na magkaroon ng KP. Ang keratosis pilaris ay mas karaniwan sa mga taong may tuyong balat dahil ang mamantika na balat ay tila nag-aalok ng ilang proteksyon. Mayroon ding mga pag-aaral na nagbibigay ito ng ugnayan sa lagay ng panahon, kung saan ang taglamig ay mas nakikita ang kondisyong ito kaysa sa tag-araw. Ito ay dahil ang ating balat ay madalas na natuyo sa taglamig kaysa sa tag-araw. Maaaring may ilang tao na ganap na normal sa mga buwan ng tag-araw ngunit magkakaroon ng mga bukol na ito sa panahon ng taglamig, na muling hamupa sa panahon. Mga palatandaan at sintomas ng keratosis pilaris. Gaya ng nabanggit sa itaas, ang keratosis pilaris, KP, ay isang medikal na benign na kondisyon. May cosmetic concern kung hindi ito nakikita sa mga lugar tulad ng mga braso at kamay. Gayun din, ang lugar ay maaaring makaramdam ng magaspang at tuyo, ngunit ang apektadong tao ay maaaring hindi makaranas ng anumang pangangati o iba pang pinsala. Ang mga taong may atopic dermatitis at eczema ay mas malamang na magkaroon ng keratosis pilaris, KP, kaya ang iba pang mga kondisyon ng balat ay nangangailangan ng wastong pamamahala. Paggamot ng keratosis pilaris. Ang edukasyon ng pasyente ang pinakamahalaga. Ang sakit na ito ay hindi nangangailangan ng anumang paggamot at kadalasan ay naglilimita sa sarili. Napakabihirang para sa keratosis pilaris, KP, na makaapekto sa buong katawan. Ang mga cream na naglalaman ng alpha-hydroxy acid, salicylic acid, lactic acid, o bitamina A ay maaaring kailanganin upang alisin ang mga patay na selula ng balat at maiwasan ang mga baradong follicle mula sa mga katawan ng mga apektadong tao. Napakahalaga ng pagpapanatiling malusog ang iyong balat, sa makatuwid,
Iminumungkahi naming piliin mo ang mga produkto sa pangangalaga sa balat ayon sa iyong mga kinakailangan sa uri ng balat. Disclaimer: ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.